Itigil mo muna ang lahat. Huwag mong ipagpatuloy ang pag-scroll sa puso mo na parang wala kang narinig. Dahil may salita akong dala para sa iyo at hindi ito para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May bigat kang bitbit na hindi mo na kailangang ipaliwanag sa sino man. May katahimikan kang sinasanay araw-araw upang hindi mapansin ng mga tao kung gaano ka napagod sa loob, kung gaano ka na nasanay na magpakita na maayos habang may lungkot na tumitibok sa ilalim ng iyong mga salita. Nakangiti ka minsan, nagtatrabaho ka, tumutupad ka, nagpapatuloy ka, pero sa loob mo may bahagi na matagal nang nagtataka kung bakit tila ang iba ay madaling nabubuksan ang pinto, samantalang ikaw ay tila laging nasa labas, nakatingin lamang, naghihintay, tahimik na umaasa. At narito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring manatiling malayo sa mensaheng ito ngayon. Sa dulo nito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang umiikot sa buhay mo at ang tunay na kahulugan ng mga iyon. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na pattern na hindi mo agad napangalanan pero matagal ka nang hinuhubog nito. At bago matapos ito, may ipapahayag akong tatak sa ibabaw ng iyong buhay na hindi mo basta maririnig lamang kundi mararamdaman mong para sa iyo talaga ito. Hindi ito nagkataon. Hindi ka dinala rito ng ingay ng araw na ito. Dinala ka rito dahil may mga salitang hinahanap ng puso mo bago pa man ito marinig ng isip mo. Dinala ka rito dahil sa loob ng tahimik na bahagi mo, may pagkilala ng nagsimula. At ngayon ay papangalanan lang natin ang alam mo na ngunit matagal mo nang hindi naisabit sa salita. Narito ang kasunduan. Makikita mo ang mga palatandaan na hindi ka na bumabalik sa dati mong anyo, kahit sinasabi ng mundo na dapat ay pareho ka pa rin. Makikilala mo kung bakit ang ilang usapan ay parang nawalan na ng laman, kung bakit ang ilang relasyon ay parang umiigkas palayo nang hindi mo ipinapaliwanag. Mauunawaan mo kung bakit minsan ay may biglang bigat sa dibdib na walang malinaw na dahil. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. At kung bakit may mga gabing ang katawan mo mismo ang gumigising na para bang may tumatawag sa iyo sa gitna ng dilim. Mauunawaan mo rin kung bakit paulit-ulit na lumilitaw ang mga bilang, mga sandali at mga pagkakatugma na hindi mo maipaliwanag sa lohika. Makikilala mo na ang mga iyon ay hindi ka sinisindak, hindi ka pinaglalaruan ng langit. May kinukumpirma lamang sa iyo na matagal nang kumakatok at ang kumpirmasyong yon ay para maging malinaw ang daan na dati mong nilalakad ng nakapikit. At higit sa lahat, maririnig mo ang mas malalim na ugat kung saan nagsisimula ang lahat. Dahil ang mga palatandaan ay hindi ang buong kwento. Sila ay mga piraso lamang ng paglalantad, mga munting ilaw sa gilid ng daan, at may dahilan kung bakit kanila sinusundan hanggang ngayon. Huwag mong maliitin ang mga iyon, may mensahe ang bawat isa. May mga tao na nagising na sa gitna ng kanilang pagod, at hindi alam kung bakit sila tinatawag ng ganito kalalim. May mga tao na dumaan dito ng may luha, may katahimikan, may kaba, at may hindi maipaliwanag na pag-asa.
Kung ikaw iyon, manatili ka. Kung ikaw iyon, huwag mong ihiwalay ang sarili mo sa pakikinig na ito. May nangyayari sa iyo na hindi nakikita ng karamihan at ang unang palatandaan ay hindi mo na kayang bumalik sa dating bilis ng buhay na parang walang nagbago. Sa mga nakaraang linggo, marahil ay napapansin mong bigla kang nagigising sa parehong oras. Halos pareho ang pagitan na para bang may matandang pagtawag na dumadaan sa gabi at humihipo sa iyong kamalayan. Hindi ito simpleng puyat. Hindi ito simpleng stress. May isang pagtatanong ang iyong katauhan na ayaw nang matulog tulad ng dati. May pangalawang palatandaan, ang biglang pagbaha ng damdamin na hindi mo maipaliwanag. Isang araw ay kalmado ka at sa susunod ay parang may bumubukas na hindi mo pinasok. Naiiyak ka minsan nang walang malinaw na dahilan. Napapahinto ka sa gitna ng mga gawain dahil may lalim na humahawak sa iyo mula sa loob. Hindi ka nasisira, hindi ka humihina, may lumalabas na matagal nang nakabaon. May pangatlong palatandaan. Ang mga usapan na dati ay sapat na ay biglang nagiging hungkag. Ang mga dating biro ay hindi na tumatagos. Ang mga pamilyar na pag-uusap ay parang paulit-ulit lamang na tunog na walang laman. Hindi ibig sabihin na naging malamig ka. Ang ibig sabihin ay nagbabago ang tinig ng iyong panloob na mundo at ang luma mong kasuotan ay hindi nakasya sa bagong pagkilos ng iyong espiritu. At may pang-apat na palatandaan na madalas mong itinatago sa sarili mo. Ang mga bilang, ang mga salin-salin ng sandali, ang mga pag-ikot ng parehong pahiwatig sa magkakaibang lugar. Tingnan mo ang orasan at may bumungad na pare-parehong pagkakasunod. Magbukas ka ng mensahe at tila may takdang salita na tumama sa takdang oras. Makakita ka ng isang pangalan, isang tandang, isang pag-uulit. At sa loob mo may maliit na pagtigil na nagsasabing may ibig sabihin ito. At may isa pang palatandaan na hindi laging napapansin ng iba. Parang mas sensitibo ka ngayon sa lahat ng hindi totoo. Ang mga bagay na dati mong kinukonsinti ay masakit ng marinig. Ang mga damdaming dati mong nilulunok ay ayaw nang manatili sa lalamunan mo. Ang iyong loob ay naging mas totoo kaysa sa dati at dahil doon ang mga lumang lagusan ay nagsisimulang maramdaman mong masikip na. Ang mga palatandaang ito ay hindi problema. Sila ay kumpirmasyon. Kumpirmasyon na may gumagalaw sa iyo. Kumpirmasyon na may inaayos na hindi mo pa nakikita. Kumpirmasyon na ang bigat na nararamdaman mo ay hindi kaparusahan, kundi paghahanda. Ang pagkapagod ay hindi lamang pagkapagod. Minsan ito ay pag-aangkop ng iyong puso sa mas malalim na katotohanan. Ang distansya mo sa ilang tao ay hindi laging paglayo. Minsan ito ay paglapit mo sa pinakatunay mong tinig. Ang pagising sa parehong oras ay hindi lang abala. Minsan ito ay paanyaya. Pansinin mo rin ito. Ang mga palatandaan ay hindi para takutin ka. Nandyan sila para huwag kang bumalik sa pagkabulag. Parang mga kamay na marahang humihila sa manggas mo at nagsasabing, tingnan mo, pakinggan mo. Huwag mong tawaging kakaiba ang ginagawa ng Diyos sa loob mo kapag ang totoo ay malinaw lamang itong gumagalaw sa gilid ng iyong nakasanayang pag-unawa. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Huwag mong madaliin ang pagkilala na ito. Hayaan mong tumama ito sa bahagi mong matagal nang handang marinig ang totoo. Kung alinman sa mga iyon ay tumama sa iyo, kung kahit isa sa mga palatandaang iyon ay parang umupo sa mismong dibdib mo habang sinasabi ko ito, i-type mo ang bilang 888 sa mga komento. Ang mga daliring magta-type ng bilang na iyon ay maliit na pagsang-ayon ng iyong loob sa narinig mo. Ito ang pinakaunang oo na pwede mong ibigay kahit wala ka pang maipaliwanag. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaan.
May pattern sa ilalim ng lahat ng ito at kapag nakita mo ang pattern, mauunawaan mo kung bakit hindi ka lang basta napapagod, kundi paulit-ulit na napapadaan sa parehong panloob na pinto na ayaw mong tawaging pinto. Dahil sanay ka ng isipin na ito ay buhay lamang na ganun talaga. Ang pattern mo ay ito. Matagal mo nang sinusubukang hilahin ang mga bagay gamit ang lakas na hindi na nakakabit sa pinagmulan. Para kang patuloy na nagbubuhat ng isang pintong dati nang nakabukas sa maling direksyon. Para kang nagsisikap sa isang paraan na dati ay gumana pero ngayon ay hindi na tumutugon. Hindi dahil mali ka, kundi dahil lipas na ang hawak mong estratehiya. Nagtitiis ka, kumikilos ka, nagpupursige ka, ngunit may bahagi ng iyong puso na parabang nakatali pa rin sa lumang paraan ng pag-abot. Minsan, ang pattern na ito ay nagmumukhang kabutihan. Iniisip mong kapag mas nagpakitang gilas ka, mas mauunawaan ka. Iniisip mong kapag mas pinatagal mo ang pagtitiis, mas darating ang sagot. Iniisip mong kapag mas pinilit mo ang sarili mo, mas patutunayan mong karapat-dapat ka. Pero ang totoo, hindi lahat ng pagpupursige ay pagpupugay. Minsan ang pagpupursige ay takot lang na nakaayos bilang sipag. At iyon ang dahilan kung bakit nahuhuli ka sa sariling buhay. Hindi dahil mabagal ka, hindi dahil kulang ka, kundi dahil may bahagi sa loob mo na patuloy na kumikilos na parang kailangan mo munang patunayan ang iyong lugar bago ka tuluyang makapasok. Kaya ka napapagod sa mga relasyon, sa mga pangarap, sa mga desisyong paulit-ulit mong binabalikan dahil ang loob mo ay sanay sa pag-abot, hindi sa pagtanggap. Sanay sa paghahabol, hindi sa pagbubukas. Makikita mo ito sa maraming anyo, sa trabaho na lagi mong binubuhusan ng higit pa sa kaya mo. Sa taong paulit-ulit mong binibigyan ng paliwanag kahit wala naman siyang lakas na umunawa. Sa mga pangakong iniipon mo sa sarili mo, ngunit madalas ay hindi mo na ipagkakaloob sa iyong sariling pahinga. Sa sandaling gusto mong huminto, may bumubulong na kailangan mo pang kumilos. Sa sandaling gusto mong tumanggap, may nakasanayang boses na nagsasabing hindi mo pa iyon pwede. Ito ang pattern ng taong matagal nang nasanay na ang halaga ay nasa patuloy na pagtitiis. Ang pattern ng taong inakalang ang tapat na paglalakad ay laging paglalakad ng mas mabilis kaysa sa iba. Ang pattern ng taong napagod na pero ayaw umamin dahil baka kapag umamin siya, maramdaman niyang bumigay siya pero hindi ka bumibigay. Nakikita ka lang ng Diyos sa loob ng pagkapagod na matagal mong itinago bilang lakas. At may presyo ang manatili sa pattern na ito. Kapag hindi mo ito nakilala, mauubos mo ang sarili mo sa mga pintong hindi naman para sa iyo. Kapag hindi mo ito binago, malilito ka sa katahimikan at tatawagin mo itong pagtanggi. Kapag hindi mo ito nakita, ipagpapatuloy mong isipin na ang laging ginagawa ay ang laging tama. Pero may mga sandaling ang tapat na bagay ay hindi ang paulit-ulit na pagkilos, kundi ang pagharap sa totoo. Hindi ka ipinanganak upang habulin ang bawat bagay na tumalikod sa iyo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagod. Huwag mong gawing moral na pagkukulang ang isang panloob na mekanismong matagal nang gumagana sa ilalim ng iyong kamalayan. Nakikita ko ang bigat na dinala mo. Nakikita ko ang paraan ng iyong pagtitiis. At nakikita ko rin na hindi mo kailangang manatili doon habang buhay. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa pattern na ito. At dito tayo papasok sa ugat, sa pinakailalim, sa pinakamatandang silid ng kwento mo kung saan hindi na ito tungkol sa iyong lakas, kundi tungkol sa kung ano ang minsang ginawa sa iyong loob nang ikaw ay mas bata pa, mas tahimik pa, mas madaling mapaikot ng takot ng paligid. Isipin mo ang isang halaman sa loob ng bakuran na matagal nang hindi nasisikatan ng araw ng buo. Nandoon pa rin ang katawan nito. Nandoon pa rin ang mga sanga. Nandoon pa rin ang anyo. Pero ang mga ugat ay nagsimulang umangkop sa anino. Ang paglaki
ay hindi na lumalakad sa bukas na liwanag. Umiikot ito sa paligid ng limitasyon. Sa umpisa, hindi mo mapapansin, parang normal lamang, parang iyon na ang natural. Ngunit sa ilalim ng lupa, may mga ugat na natutong humawak sa kakapusan bilang kung iyon ang tanging mundo. Ganyan ang nangyari sa iyo sa ibang panahon ng buhay mo. Hindi dahil gusto mong mabuhay ng maliit, kundi dahil may bahagi sa iyo na natutong mag-adjust sa anino. May isang mas maagang yugto kung saan ang iyong panloob na liwanag ay hindi buong natugunan. Marahil may mga salitang hindi mo narinig. Marahil may mga damdaming hindi pinahintulutang lumabas. Marahil may pagiging sensitibo kang tinawag na sobra at kaya natutunan mong itupi ang sarili mo upang hindi masakit sa iba. Ngunit ang itinupi ay hindi nawala. Ang tinahimik ay hindi namatay. Ang pinalamig ay hindi tuluyang nanlamig. Naghintay lamang ito. Parang ugat na patuloy na kumakapit sa ilalim ng lupa kahit wala nang pumapalakpak sa ibabaw. Parang puno na nakalimot sa lawak ng kanyang lilim dahil matagal siyang hindi pinayagang lumago ng tuwid. Kaya ngayon, kapag may liwanag na dumarating, hindi mo agad ito tinatanggap. May ugali ang iyong loob na magatubili. May alaala itong yumuko bago sumikat. Hindi ito kasalanan mo. Ito ang pinangyarihan ng iyong paghubog. At dahil dito, ang ilan sa mga reaksyon mo ay hindi simpleng ugali lamang. Sila ay bakas ng matandang pag-iingat. Kapag tila hirap kang magtiwala, hindi ka lang mahirap magmahal. Kapag tila hirap kang tumanggap, hindi ka lang kuripot sa biyaya. Kapag tila laging handa kang umalis bago ka pa masaktan, may bahagi sa iyo na natutong tumakbo bago pa may makapagtulak. At may boses na dahan-dahang napatahimik sa proseso. Ang boses na iyon ay hindi lamang tunog. Ito ang simpleng pagpapatotoo sa sarili mong pagkatao. Ito ang kapanatagan na nagsasabing pwede kang manatili sa liwanag nang hindi kailangang magtago. Ito ang panloob na awit na minsang pinahina ng mga sitwasyong kailangan mong unahin ang pag-angkop kaysa sa pagiging buo. Kaya ka minsan nananahimik sa mga pagkakataong dapat sana ay nagsasalita ka. Kaya ka nag-aalinlangan sa mga sandaling may malinaw ka ng nararamdaman. Hindi ka sira, pinababa lang ang volume ng iyong tunay na tinig ng matagal. Ngayon, nagsisimula itong bumalik. Tulad ng punong unti-unting tinatamaan ng umagang hindi na mapipigil, tulad ng mga ugat na nakararamdam na ang lupa ay hindi na dapat maging bilangguan kundi tagahawak lamang, tulad ng isang bakuran na matagal nang nakalilimot na ito ay may pintuan pala na hindi laging nakasarado, may nangyayaring pagbalik, dahan-dahan, totoo, hindi maingay pero hindi maitatanggi. Huminga ka muli, hayaan mong pumasok ang larawan. Hindi mo kailangang pwersahin ang pag-unawa. Sapat nang maramdaman mo na may naaalala ang iyong loob kahit hindi pa ito buong mabigkas. Kung ang larawang ito, kung ang ugat, ang lilim at ang bakuran ay parang tumama sa loob mo at may parte kang nagsasabing oo. Ito na nga, itype mo ang mga salitang ako ay handa na sa mga komento. Huwag mong gawing healing. Gawin mo itong pagkilala. Hayaan mong ang mga salitang iyon ang magtakda ng bukana kung saan ka papasok pabalik sa sarili mong liwanag. I-type mo tapos bumalik ka agad sa akin. At ngayon, pakinggan mo ito. Ang pagbawi mo ay hindi isa na namang listahan ng dapat mong gawin. Ang pagbawi mo ay pag-uwi. Ang pagbawi mo ay hindi pagpilit sa sarili na maging mas matatag pa sa nakita mo na. Ang pagbawi mo ay pagpayag na ang mga ugat mo ay maalala kung paano humawak sa tubig, hindi lamang sa anino. Ang pagbawi mo ay hindi karera. Ito ay pagbalik sa tamang galaw ng buhay mo. Hindi mo kailangang buuin ang sarili mo mula sa wala. May mga bagay na hindi mo kailangang ipaglaban sa parehong paraan na matagal mo nang ginagawa. Hindi mo kailangang patunayan ang bawat hakbang mo sa mga taong hindi naman nakikinig sa lalim ng iyong pagkatao. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat ng pinto. May mga pintong bumubukas lamang kapag tumigil ka sa paghatak at nagsimulang tumanggap.
May dalawang simpleng pag-aalaga na maaari mong dalhin bilang mga angkla, hindi bilang pasanin. Una, gawin mo ang umagang tatak. Sa unang katahimikan ng araw, bago mo harapin ang alinmang tinig mula sa labas, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at pangalanan mo ng tahimik ang isang bagay na totoo. Narito ako at tinatanggap ko ang araw na ito nang hindi nagmamadali. Hindi ito ritual para sa palabas. Isa itong pag-uwi ng iyong loob sa sarili nitong hininga. Ikalawa, gawin mo ang pagsusuri ng daloy. Sa pagtatapos ng araw, tanungin mo ang sarili mo kung aling bahagi ng buhay mo ang nagbigay ng buhay at aling bahagi ang palihim na sumipsip dito. Hindi upang hatulan ang sarili mo, kundi upang makita kung saan ka patuloy na nagbibigay sa mga bagay na hindi na nagpapabalik ng liwanag. Sa tanong na iyon, nagsisimula ang paglinis. Sa tanong na iyon, natatanggal ang mga labi ng lumang paggapos. At habang ginagawa mo iyan, bantayan mo ang paraan ng iyong pagtanggap. Huwag mong tratuhin ang biyaya na parang kaso na kailangan pang patunayan. Huwag mong tratuhin ang kapayapaan na parang bihirang bisita na dapat agad umalis. Ingatan mo ang dumadating sa iyo. Pangalagaan mo ang tahimik na mga pahiwatig. Ang mga iyon ay hindi maliit. Minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay nagsisimula sa pinakamasimpleng pananatili. May isang klase ng kapayapaang hindi maingay. May isang klase ng pagbukas na hindi nagpapaliwanag sa lahat. May isang klase ng pagpapanumbalik na hindi naniningil ng sobra. At ikaw ay tinatawag pabalik sa ganitong uri ng buhay. Buhay na hindi laging nakikipaghabulan, kundi marunong tumanggap ng ipinahihintulot na dumating. Kung may tumama dito sa iyo, kung may malinaw na sinabi ang loob mo habang binabasa mo ang mga salitang ito, hayaan mong ang iyong pag-like ay maging amen na walang salita. Hindi bilang sukatan, hindi bilang bilang, kundi bilang pagsang-ayon na ang ipinangalan dito ay tama. At ang iyong puso ay nakarinig, sandali lang, hayaan mong lumubog iyon sa bahaging matagal ng gustong marinig na may nakakaunawa. May isang tao sa buhay mo na agad na pumasok sa isip mo habang binibigkas ko ang mga salitang ito. Marahil siya ay pagod sa katahimikan na hindi niya maipaliwanag. Marahil siya ay laging nagtataguyod ng lahat sa paligid niya habang tahimik na napapabayaan ang sarili niya. Marahil siya ay may lalim na hindi napapansin ng mga taong nakatingin lamang sa panlabas. Kung may mukha kang naalala ngayon, huwag mo itong iwaksi. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito, hindi bilang mungkahi, bilang paghahatid, gaya ng paghahatid nito sa iyo ngayong gabi sa tamang oras, sa takdang pagdalaw. Dahil ang pagbabahagi ay hindi lang pagkalat ng salita. Ito ay pag-abot ng pabalik na liwanag sa isang taong posibleng naghihintay din ng parehong pagkilala. At kung nakita mo siya sa isip mo, kung may naamoy kang pamilyar na pagod, tahimik na paghahanap, o matagal nang hindi napapansing katapatan, marahil iyon ang dahilan kung bakit ka dinapuan ng mensaheng ito mula sa simula. Bago ito magsara, narito ang tatak na gusto kong maiwan sa iyo. Ikaw ay hindi lamang napapansin, ikaw ay kinikilala, ikaw ay hindi lamang nakakaligtas, ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay hindi lamang naghihintay, ikaw ay inihahanda para sa isang pagbabalik na mas tahimik kaysa sa inaakala mo, pero mas totoo kaysa sa dati mong pagod. Ikaw ay pinipili, ikaw ay iniingatan, ikaw ay inaanyayahan, pabalik sa loob ng sarili mong liwanag. Ikaw ay pinapasa ng pag-ibig na hindi nagkamali sa iyong pangalan. Ikaw ay binubuksan ng katotohanang matagal nang nakatayo sa tabi mo kahit hindi mo pa ito ganap na nakikita. Ikaw ay binabangon hindi para sa ingay, kundi para sa katumpakan ng iyong pagtindig. Ikaw ay tinatawag upang maging buo, hindi upang maging pinaloob ng takot. At sa sandaling ito, sa pinakagitna ng lahat ng iyong narinig,
May isang pahayag na bumababa na parang selyo sa ibabaw ng iyong dibdib. Sabihin mo ito ng dahan-dahan sa loob mo. Huwag mong apurahin. Hayaan mong bawat salita ay tumama sa pwesto nito. Ako ay pinili. Ako ay pinanatili. Ako ay ibinabalik. Hindi ka na nakatali sa lumang anyo ng iyong takot. Hindi ka na itinutulak ng dating anino na nagdidikta kung gaano kaliit ang pwede mong maging. Hindi ka na kailangang mamuhay na parang ang liwanag ay para sa iba lamang. Ang liwanag ay umuuwi rin sa iyo. Ang kapayapaan ay marunong ding tumigil sa pintuan mo. Ang katotohanan ay marunong ding kumatok ng may kabaitan. Huminga ka, tanggapin mo. Wala kang kailangang ipagtanggol ngayon. Wala kang kailangang ipaliwanag ngayon. May higit na malalim na kamay na humahawak sa mga piraso mo kaysa sa anumang takot na sumubok bumuo ng iyong katauhan mula sa kakulangan. At habang humahawak ka sa katahimikan na ito, ang iyong loob ay natututo muli kung paano magtiwala sa bukas na hindi nakikiusap. Naway ang iyong mga araw ay mapuno ng mga pintuang hindi mo na kailangang sa pilitang buksan. Naway ang iyong mga gabi ay mapayapang dumaan nang hindi ka tinatakot ng mga lumang anino. Naway ang iyong puso ay manatiling malambot nang hindi nawawala ang tibay. Naway ang iyong mga kamay ay matutong tumanggap ng hindi nahihiyang mabuti ang biyaya. Naway ang iyong buhay ay maging tahimik na patotoo na ang piniling tao ay maaari ring maging pinahihingang tao. Naway ang iyong landas ay maging malinaw sa tamang oras. Naway ang iyong tinig ay bumalik ng buo. Naway ang iyong loob ay tumigil na sa paghingi ng pahintulot upang maging totoo. Naway ang lahat ng matagal nang nakadikit sa anino ay unti-unting humiwalay sa iyo ng walang labanan dahil ang liwanag ay mas marunong kaysa sa takot. Sa lahat ng dako sa sandaling ito, may mga pusong tumatanggap ng parehong pagkilala. Sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang gabi, sa iba't ibang katahimikan, may mga taong nakikinig at tahimik na nauunawaan na ang salitang ito ay hindi lamang sa kanila nagkataon. Bahagi sila ng isang bagay na hindi kailangang sumigaw upang maging totoo. Bahagi sila ng isang tawag na dumarating sa tamang oras, sa tamang paghinga, sa tamang pag-uukol. Nasa loob ka niyan. Hindi ka napag-iwanan, hindi ka nasobrahan, hindi ka huli. Narito ka sa eksaktong sandali kung kailan kailangan mong marinig ang pangalan ng iyong pagbabalik. Nakaselyo na ito. A section of your life is ending and you already feel it. The part of you that kept trying to explain everything, justify everything, carry everything, is being asked to stand still long enough to hear what you could not hear while running. You have not been imagining the heaviness. You have not been dramatizing the silence. There is a way your heart has been pulled tighter than it should have been, and a way your mind has been circling the same door, waiting for someone to tell you why it never seemed to open at the moment you wanted it most. This is the part where you finally stop accusing yourself for being sensitive. This is the part where you stop calling your discernment anxiety. This is the part where you recognize that what felt like confusion was often your inner life refusing to lie to you anymore. By the time this closes, you will know why certain signs kept repeating. You will know why certain spaces no longer fit your spirit. You will know why the pressure in you was never random, never meaningless, never wasted. And you will understand why the quiet in your life has been speaking louder than the noise. Not all silence is absence. Not all delay is denial. Not all closed doors are rejection. Some things are held back because you are being met at the exact depth where you will finally recognize what has been true about you all along. That is why this message found you tonight, not because you are late, not because you are behind. It found you by appointment, when your inward hearing was ready to receive what your outward life could not yet prove. Something has been happening around you, but more than that, something has been happening within you. The world has not changed all at once, yet your response to it has changed. And that is the first clue that you are no longer standing in the same inner place you occupied before.
You may have noticed that your sleep does not carry the same peace it used to carry. You lie down, but part of you remains awake, as if a deeper part of your being is listening for a knock that does not belong to ordinary hours. You may wake at the same time again and again, not because your body is broken, but because your spirit is no longer ignoring what night tries to reveal. You may also have felt a wave of emotion arrive with no obvious cause. A sudden ache, a quiet grief, a breath that catches for reasons you cannot explain to anyone else. The moment passes, but the trace remains, and you are left knowing that something inside you is moving, even when nothing visible has moved. You may have looked at old conversations and felt nothing in them. Not bitterness, not contempt, just a strange distance, as if words that once seemed to hold weight now feel thin in your hands. Things that used to satisfy you no longer feed you. Things that used to sound convincing now sound incomplete. You may have seen the same numbers repeating in places that have no connection to one another. On a receipt, on a clock, on a street sign, in a message, in the middle of an ordinary day that suddenly did not feel ordinary anymore. You noticed. Then you tried to dismiss it. Then it returned, and the return mattered. The signs are not there to frighten you. They are there to confirm that the old arrangement of your life is dissolving, and a new one is forming in the dark, where your eyes cannot yet fully track it. What feels like exhaustion is often calibration. What feels like distance is often alignment. What feels like interruption is often invitation. So do not rush past these moments. Do not flatten them into coincidence just because they do not fit the habits of your explanation. Some of what you call confusion is actually recognition arriving in fragments, waiting for you to gather the pieces without fear. Sit with that for a moment. Let it breathe. Let the truth settle into the part of you that has waited longest to hear it. If even one of those details just landed in you, if your shoulders loosened at any point in the last few minutes, type the number 888 in the comments. The number 888 is the frequency of overflow, the sign that something is no longer only surviving, but beginning to open. Type 888, then come right back to me. Because there is something beneath these signs. There is a pattern under the pattern, and once you see it, you will stop calling every struggle a different problem, when in truth, many of them are one movement wearing different faces. The deepest pattern is this. You have been trying to earn ease from inside a life structure built on strain. You have been attempting to receive peace while still obeying the old internal command that says you must be useful before you can be held. You have been... Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.